O mga kababayan, tingnan nyo kung anong uring kabangagan ang pinaggagawa ng Marcos administration ngayon. Tingnan nyo itong actual na video ni Toriring, mga kababayan, na naghain ng warrant of arrest kay PRRD in the name of ICC. Diyos mio. Kailan pa naging pulis ng ICC ang Torimao na ito, mga kababayan? Tingnan nyo kung gaano nila pinipilit ang pag-aresto kay PRRD. Panoorin nyo po. At nagsalita din po dito si PRRD, mga kababayan. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Kailan ka pa naging pulis ng ICC? Torimao, umalis na tayo, wala ng jurisdiction, mga kababayan. Bakit ginagamit ang ating kapulisan? Ano to, tuta na tayo ng ICC? Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Ipadala niyo yung abogado, bakit yung hinarang? To me now. Eto, mga kababayan, nagsalita si PRRD, galing ito sa live ni Kitty, mga kababayan. Buti andyan si Kitty Duterte. The legal basis for my being here. Wala na jurisdiction ng ICC, mga kababayan eh. At alam nyo ba yung Interpol? Wala yung kapangyarihang manghuli, mga kababayan. Wala yung pulis eh. Representative ang pinapunta dyan, mga kababayan. Ang ginamit panghuli kay Digong ay pulis ng Pilipinas para ipagkanulo si Digong, mga kababayan. At ang sabi ha, idediretso si Digong sa dahig as soon as possible. Kagagawa niya ni Bangag, mga kababayan. Si Putin nga mayroon ng warrant of arrest, hindi na aresto dahil walang jurisdiction sa kanila. As apparently I was brought here not of my own volition. Kidnapping iyan. It's somebody else's. Eto ha. Patong-patong na kaso ito, mga kababayan. Sana nga lang, mga kababayan, it's not too late. Ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Magandang tanghali. Ang problema, mga kababayan, kung too late na, kung dadalhin na si Digong, mga kababayan, sa dahig, hindi na yan makakauwi ever, mga kababayan, ever. Dahil patatagalin nila ang kaso doon, mga kababayan, years and years, dekada, mga kababayan. Hindi na natin masisilayan si Tatay Digong yan. Mga kapatid, narito tayo ngayon. Kung makikita ninyo sa likuran ko, ito yung Gate 5 ng Villamor Air Base, kung saan nasa loob ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinala siya doon sa Villamor Air Base matapos nga dumating siya. Villamor Air Base, mga kababayan, anong purpose sila? Kikidnapin, mga kababayan, si Duterte niyan. Dadalhin sa dahig. Mula sa... Yan ang sabi ha. At yun ding si Conte, mga kababayan, nagsabi din na dapat daw madala sa dahig ASAP. Yan talaga ang plano siguro. Hong Kong kanina, hindi natin alam ngayon kung ano yung nangyayari sa loob o kung na-serve na ba yung arrest warrant. Na-serve na! Si Torre, no? Nag-as if na pulis ng ICC. That is treason, mga kababayan. Sa kanya, maging si Senator Bongo at ang kanyang legal counsel na hindi pinayagang makapasok ng Villamor Air Base ay wala ring alam kung ano pa yung sitwasyon doon. Pero what we know so far is kasama ni... Sabi ni Torre, you have the right to have counsel ganyan. Bakit hindi pinapasok ang mga abogado? Former President Rodrigo Duterte, ang kanyang common law wife na si Hanilet Abancenia. At sabi ni Hanilet, abusado sila. Anak nila na si Victoria Kitty Duterte. Kanina nga, sige, dito Kitty, ngayon, yung ambulansya na ito, nandyan si Senator Bongo. Isa siya sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na hindi pinayagan sa loob. Kanina si dating DOLE Secretary Abelio ay naririnig. Walang problema sana yung ICC, mga kababayan, dahil wala na yung power dito. Ang problema dito, mga kababayan, ang Bangag. Siya talaga ang nag-push, mga kababayan, para itapon si Digong sa ICC. Ito rin kanina at sinubukang makapasok. Kanina naabutan natin na sinubukang magdala ng pagkain ni Senator Bongo para nga doon kina dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nagugutom na raw yung mga kasama. Oo nga, baka pakainin ng lason, mga kababayan. Dapat, alam nyo naman ang mga estilo ng mga bangagan. Niya sa loob, may dalang pizza at fast food na itinaabot sa mga guard. At magkatapos po noon ay pinapasok na rin po yung doktor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para nga po matignan yung sitwasyon o yung kalusugan nga ng dating Pangulo na alam naman natin ay matanda na sa ngayon.
So Ang far dami pong nagka-heart attack ngayon mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan, kung mayroon kayong gamot sa hypertension, inumin nyo na. talaga marami pang mga tanong tayo na gustong malaman dito, pero wala pa talaga tayong confirmation on what is happening At bakit dyan sa airbase, sa airport, inside Villamor Air Base. dudukutin? Whether or not mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Yes, Mayor. Fourth question po. Part of your going to the rally, pag mag-endorse po kayo ng PDP laban candidates po, is tulungan Yan talaga ang purpose sila mga kababayan para hindi na makapag-endorse ng candidate sa PRRD. natin yung mga 9 candidates para po ma-prevent impeachment ng daughter po in sa BP Sara. Ano po assurance natin? No, it's not that. Alam mo, ano yan eh. Whether or not mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Kanyang swerte yan. So, Naniniwala talaga ako dyan. Yung ibang issues, iba rin yun. But for her to face judgments before her peers, iba yan. Kanya talaga yan. On her own. on her own. And, sagutin lang niya kung ano ang tama. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Dapat dito kasuhan mga kababayan. Nagpunta talaga sa ICC. Tapos ang ginawang ebidensya ng ICC, yung Quadcom. Ito na ang resulta ng Quadcom. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. No! Yung mga sindikato lang ang hindi yung nagalit. But I did it for my country. So when you, in your speech po kahapon in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means I you've did done nothing something wrong. Kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. Correct. O maybe lahat. But I Nang iba lang, yung mga bangag. did it for my country. Hindi ako yumaman, wala akong nakuha, pobre pa rin ako. See? Tapos ang sabi ni Claire Castro, pinakakurakot daw si Duterte, Diyos me. Yung mga sinungaling mga kababayan. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa Yung bahay niya, yun pa rin. bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kotse, wala kayo nakita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Yung mga bangag mga kababayan, may mga mansion na daw. First year pa lang ha. Unang taon pa lang ni bangag. Yung mga tauhan niya, iba't ibang mga mansion na. Gumastos yung hirap rin yung, hindi naman, hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati yung mga anak ko, financially, hindi that pretty hard but we cannot afford the extra things in life. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong daughter ko. Ganyan sila kasimple mga kababayan. Sa tatay pati nanay, sabi lang, Bukas. Kawawa naman ang apo. Samantalang ang mga bangag ngayon mga kababayan, araw-araw parang daipang Disneyland. Nasa alapaap na talaga mga kababayan. Tanong ako, prangka-prangka, hindi naman sabihin daw na wala silang pera, Meron pera. It's not Pero hindi kagaya ng mga oligarko mga the right kababayan. time to be spending. So, maniwala ako kasi kayong taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako. Alam ninyo yan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan na, Diyos mio. Lalong-lalo na ito, si Torre mga kababayan, nag-astang pulis ng ICC. Sinilbihan talaga ng warrant of arrest, si PRRD. By virtue of the ICC, na wala ng jurisdiction sa atin. Kailan ka pa naging pulis ng ICC, Torre Mau? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.